Bakit nga ba itinuturing na malaking balita ang approval ng Ripple National Trust Bank? Ayan mga ka-crypto, kung akala mo nakita mo na ang lahat para kay XRP, mag-isip ka po ulit. Dahil ang Ripple, opisyal na nakatanggap na ng conditional approval para bumuo ng Ripple National Trust Bank mula po sa Office of the Comptroller of the Currency or OCC. Hindi po ito simpleng papel lamang. Ito ay senyales na tinatanggap na si Ripple sa loob ng mismong core ng US financial system. Ibig sabihin, hindi na po outsider ang crypto firm na ito. Isa na po siyang regulated financial entity. At kapag ganito po ang nangyari, automatic na nagbabago ang laro para kay XRP. Mula po sa pagiging speculative asset, papalapit po siya sa institutional grade infrastructure. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng conditional approval mula sa OCC? Kapag sinabi nating OCC approval, pinag-uusapan po natin ang isa sa pinaka matataas na regulatory bodies sa US banking system. Ang conditional approval ay parang green light na may checklist. Sinabi po ng gobyerno, pwede kang pumasok pero sundin mo ang rules. Para kay Ripple, malaking bagay ito dahil automatic po silang papasok sa federal at saka New York State oversight. Ayon po rito kay Stern Drew, mas tumibay ang regulatory foundation ng kumpanya. Hindi na po sila basta crypto company. Isa na po silang financial institution na may tiwala ng regulators. At sa mata ng malalaking investors, yan ang kanilang hinahanap. Ano naman po ang papel ni Stern Drew at bakit mahalaga ang kanyang reaction dito? Hindi po basta-basta ang reaksyon ng market sa balitang ito. Si Stern Drew, siya po ay kilalang crypto analyst sa X. Siya ay agad na nagbahagi ng screenshot ng announcement ng Ripple CEO dito na si Ginoong Brad Garlinghouse. Para sa kanya, ang desisyon ng OCC ay naglalak kay Ripple sa mas mataas na compliance standard. Lalo na po pagdating sa RLUSD, ang stablecoin ng Ripple. Ang ibig sabihin nito, mas secure, mas regulated at mas acceptable po sa institutions. At ang pinakamahalaga, sinabi niya na ang approval ay naglalagay kay XRP sa gitna po ng US financial system. Hindi po sa gilid, hindi sa labas. Ngayon ay ano po ba ang sinabi mismo ni Ginoong Brad Garlinghouse tungkol dito? Hindi po nagpahuli si Ginoong Brad Garlinghouse. Direkta po niyang sinabi na ang approval na ito ay isa pong massive step forward. Binigyang diin po niya ang mataas na compliance standard ng RLUSD. Hindi po ito empty words. Kamakailan lamang, umabot na po sa $1 billion market cap ang stablecoin. Para kay Ginong Garlinghouse, ito po ay patunay na kayang sumabay ng Ripple sa traditional na finance. Ang kanyang mensahe po ay malinaw. Ang crypto ay hindi po takot sa regulation. Ang ayaw lang nito ay ang unfair rules. Ngayon ay bakit po ba tinira ni Ginong Garlinghouse ang mga crypto critics? Sa parehong mensahe, hindi rin pinalampas ni Ginong Garlinghouse ang mga kritiko. Ayon sa kanya, ang pagtutol po ng iba sa pagpasok ng crypto firms sa regulated finance ay galing sa takot sa kompetisyon. Hindi po takot sa risk, takot sa pagbabago. Sinabi niya na ang industriya ngayon ay gumagana sa ilalim ng OCC supervision. Ibig sabihin, pasado na po sa standards ng mga bangko. Para kay Ripple, ito po ang patunay na handa silang maglaro sa parehong larangan ng traditional na finance. Walang lusot, walang shortcut. Ngayon, bakit po ba napakahalaga nito para sa hinaharap ni XRP?
Ngayon, ilipat po natin ang lens kay XRP. Ang isang National Trust Bank ay nagbibigay po ng malinaw na regulatory pathway para sa institutions. Kapag malinaw po ang rules, mas madaling pumasok ang malalaking pera. At tandaan po natin, sa XRP ang power source ng Ripple ecosystem. Kapag lumawak po ang gamit ng Ripple, natural na nadadamay sa XRP. Sa ganito pong setup, hindi na lang po siya speculative token. Isa na po siyang operational asset sa loob ng regulated framework. At yan ang gustong-gusto ng mga institutional investors. Ngayon ay paano po nakakaapekto ang RLUSD at bank structure sa demand ng XRP? Kapag pinagsama mo ang RLUSD at isang National Trust Bank, ang nakukuha mo ay tiwala. Tiwala ng regulators, tiwala ng mga institutions, tiwala ng market. Sa ganitong environment, mas nagiging madali ang adoption ng Ripple products. At sa bawat bagong institution na papasok, tumataas po ang potential demand para kay XRP. Hindi po ito overnight pump. Ito ay slow build ng liquidity pressure. At historically, ang ganito pong klase ng demand ang nagdadala ng explosive na galaw kapag nag-align ang market conditions. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa pagtatapos po ng taong 2025, nakapagtala na naman ng milestone si Ripple. Hindi po hype, hindi po rumor, kundi regulatory approval. Para kay XRP, ito ang klase ng balita na hindi po agad sumasabog sa chart, pero naglalagay po ng matibay na foundation. Kapag ang isang asset ay sinusuportahan ng regulation, institution at saka real-world utility, delikado itong maliitin. Papasok po ang taong 2026 na may mas malinaw na runway sa XRP. At kapag nagsimulang pumasok ang malalaking pondo, hindi na tanong kung gagalaw siya. Kailan na lang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Ayan, basahin po pala natin yung actual na sinabi rito ni Brad Garlinghouse. Ayan, sabi niya rito, huge news. Ripple just received conditional approval from the US OCC to charter Ripple National Trust Bank. This is a massive step forward, first for RLUSD, setting the highest standard for stablecoin compliance with both federal OCC and state NYDFS oversight. Ayan, marami pong salamat sa panunood.